Ayan, hintay tayo ng mga viewers. No something. Ayan. Sino to? Okay. Hello, Ma'am Sally, Ma'am Jen, Tita Ani. So, panoorin niyo po to. Baka meron kayong makuhang idea. Ayan. So, okay, ito pong live video na to para sa may mga business, yung may mga existing business, basta legal na business so, kung mapapansin nyo, ano ba yung merchant na yan, ano ba mga benefits ng mga merchants, bigyan ko kayo ng konting idea kasi baka magka-interest kayo. Sayang kasi sa panahon ngayon, kapag lalo na ngayon naranasan natin yung pandemic, kung ang business mo wala sa online at walang tatangkilik ng business mo, babagsak yan, promise. Kung walang tatangkilik at wala sa online ang business mo sa panahon ngayon, karamihan ng business ngayon nagsasara. Pero yung mga pinasok nila sa online, yung business nila, or may tumangkilik ng business nila, yan po yung mga nag-e-exist ngayon. Kaya, kung panoorin mo tong video na to, kung negosyante ka, baka magkaroon ka ng magandang idea sa mga sasabihin ko na para pumasok sa e-commerce o sa online, ipasok sa online yung business niyo po. Okay, so hintay pa tayo ng iba. Hello, Charis. Okay, Charis, si ate mo. Magsha-shopping daw, mag-grocery daw siya para maging member na siya ng PHB. Mag-grocery siya dito kay Lovely sa Mancini, sa Kasia, tsaka sa Embassy. Hello, sis Jen. Jen, pakinggan mo to. May business ka, tamang-tama sa'yo to, Jen. Ang ganda ng kanta na to. Grabe. Yung background ng music, ang ganda. Kasi sabi dito, I prayed na don't took me soon because I'm here for reason. Siguro, kung mapapansin ninyo, di ba? Laging nasa multi-level marketing pinapasok ko yung siguro, meron talagang reason bakit ako nandito sa ganitong klaseng business. So, si Lord na lang din nakakaalam kung ano talaga yung pinaka-why kung bakit ako nandito sa ganitong klaseng negosyo. Yun nga, lahat ng ginagawa natin may reason lahat yan. May purpose. So, may purpose tayo lahat kung bakit tayo nabubuhay ngayon, di ba? Bakit tayo patuloy na nag-share ng magandang opportunity? Kasi lahat yan may reason, may purpose. Kaya kung nakikita mo na may purpose ka sa mundo na to, panoorin mo yung video na to, baka after this video, malaman mo kung ano yung purpose mo, kung bakit nabubuhay ka pa, bakit nag-i-exist ka pa, diba, sa mundo. Okay. Ayan. And I'm pray, don't took me soon because I'm here for reason. Diba, ang ganda ng na to, ang ganda ng kanta ng One Day. Every time na pinapakinggan ko to, nangingilabot ako. Kasi sa dami ko ng pinagdaanan, marami na rin akong business na sabi natin hindi rin naging successful. Pero hindi ako tumigil, hindi ako huminto. Patuloy pa rin. So kung napapansin nyo ngayon, meron na naman ako na kinonect ko lang din siya sa dating business ko. Yung pinasok ko ngayon na PHB, ikinonect ko lang kung ano yung business ko dati. So hindi pa rin ako umalis sa dati kong, kung nakikita nyo dati long reach ako, ikinonect ko lang yung produkto ko, yung binibenta kong products ng Long Reach dito sa pinapakilala ko sa inyo. Okay, so may reason talaga, may purpose bakit ko nakilala tong PHB, na gusto ko rin ma-share sa inyo kung ano yung magandang nakita ko as negosyante, 'di ba? Kaya kung negosyante ka, panoorin mo to, and I'm sure meron kang makukuha kahit papano na konting magandang idea. Okay. So, kung mapapansin nyo po, ano ba yung merchant na yan? Ano ba yung lagi mo nang pinupost? Bakit kumikita yung mga member ng PHB kapag bumili sa mga merchant, sa mga affiliates partner ng PHB, 'di ba? Bakit kumikita yung mga members
tuwing bumibili sila, bakit nagkakaroon sila ng points, bakit nagkakaroon sila ng token every time na bumibili sila, and bakit yung token nila kapag ibinili nila ulit sa mga merchants, bakit nagiging shareholder sila ng PHB na hindi naman sila nag-invest ng pera, pero naging shareholder sila. Kasi ako din, meron din akong investment din, medyo malaki yung pera din na inilagay ko, kaya ako nagkaroon ng share. Ang kaibahan dito naman sa PHB, hindi ako nag-invest ng pera para maging shareholder. Nanggaling lang yung shares ko dahil nagkaroon ako ng token na iginastos ko sa mga merchants. Sa online merchants, tsaka sa mga business establishments. Okay? So, yun yung nai-enjoy namin ngayon ng mga members ng PHB, lalo-lalo na sa mga negosyante. So, yan, merchant. Kung mapapansin nyo, paulit-ulit, ano ba yung merchant na yan. Okay. Sa may mga business po, existing business, any business, sari-sari store, tindahan ng tubig, tindahan ng bigas, palengke, bakery, meron kang traveling agency, meron kang real estate, may gasolinahan ka, may punerarya ka, lahat as in, or may salon ka, may spa ka, di ba? Meron kang kooperatiba, meron kang car services, as in products or services na meron kang existing na ganyan, basta legal, welcome po kayo dito sa PHB. Okay? Bawal lang po ang mga sugal tsaka mga beer house kasi baka lalong dumami ang Magdalena. 'Di ba? So bawal po 'yan, hindi yan pinahihintulutan pagdating sa legal at ethical na negosyo. Okay? And so yun po, yung mga merchants or may mga negosyo, welcome na welcome kayo sa PHB. Bakit ako papasok sa PHB kung ako negosyante? Kahit naman hindi ako pumasok sa PHB or kahit hindi ko ipasok yung negosyo ko sa PHB, kikita yung business ko, pinapasok yung negosyo ko, tinatao ako. Okay. May point po kayo dyan. Tinatao yung negosyo mo, pinapasok yung negosyo mo, binibilhan kayo kahit hindi kayo maging part or maging affiliates ng PHB. Okay? Pero, yung gusto kong i-share sa inyo, yung napakagandang benepisyo kung ikaw is partner or affiliate partner ng PHB. Okay? Ano yung unang-unang nagiging benepisyo kapag ikaw is merchant ng company namin? Di ba? Unang-unang nagiging benepisyo, magkakaroon ka ng libo-libong kliyente, regular na kliyente, para magkaroon ka ng mataas na sales. Lalong tataas yung sales mo. Okay? Alam niyo po ba kasi, iba kasi yung pinupuntahan ka ng tao lang sa pinapatronize. Iba kasi yon, magkaiba yon. Okay. Pag pinuntahan ka ng tao, kasi yung tindahan mo, example, bigas. Ang bigas, pangunahing pangailangan ng tao yan. Tama? Kahit hindi mo ipag-alukan yan, kahit hindi mo ilagay sa online yan, ang bigas, binibili ng tao. Kasi kinakain niya ng tao. Especially this pandemic. 'Di ba? Pinagkakaguluhan yung bigas. Kasi ang Pilipino, nasanay tayo sa bigas. Sa kanin, umaga, tanghali, gabi. Unlike dito sa Italy po talaga, sa pasta, isang beses lang sila kakain ng pasta sa isang araw, then sa hapon, salad na or prutas, sanay sila sa ganun dito. Tayo sa Pilipinas, yung pangailangan talaga natin, number 1 is bigas. Kasi from morning, tanghali, gabi, bigas. So, ibig sabihin, kung meron kang tindahan ng bigas, at ipinasok mo dito, hindi ka pumasok sa PHB. Kasi katwiran mo sa akin, tinatao ka naman, binibilhan ka naman, kahit hindi mo ipasok sa PHB. Okay. Ang advantage nyo po kasi, kapag ipinasok nyo sa PHB, yung tindahan nyo ng bigas. Kung dati, meron kang 1,000 members, pag ipinasok mo sa PHB, pwede ka magkaroon ng 2,000. At dati, meron kang 1,000 consumers or kliyente. Pero pag pinasok mo siya sa PHB, pwedeng maging 2,000, maging 3,000, maging 4,000, maging 5,000 yung kliyente mo na regular. Hindi yung bibili lang sila ng bigas kasi kung kailan lang nila kailangan. Pero kapag PHB merchants ka o affiliate partner ka namin, yung 1,000 na regular mong pumapasok, bumibili sa'yo, pag naging partner ka na namin, pwedeng mag-multiply times 10 o times 20 times 100. Bakit po? Okay?
napakaganda ng ano po, ng platform, ng concept ng ng PHB. Eh, yung talaga yung nagustuhan ko. Ito yung matagal ko nang hinahanap na sabi ko kasi noon, siguro ang isip ko talaga masyadong malayo yung inaabot niya na kailan kaya magkakaroon ng company na lahat ng gastos mo, as in lahat, is magkakaroon ng points. Kasi kapag nangyari yun, talagang imagine mo kapag nangyari yun, talagang wala ka ng choice kundi kumita kasi lahat normal na ang tao gumagastos. Habang buhay gumagastos yung tao. Tama? So, naisip ko na siya before. Parang siguro ba nabuhay ako sa future before. Na ngayon, nangyayari siya. Kaya nung pinakilala sa akin gusto ko magpasalamat muna kay Coach Sir Lito. Si Sir Lito po is downline ko siya sa company sa Long Reach. Okay? Downline ko siya doon. Pero dahil napakaganda ng opportunity, hindi siya actually dalawang isip siyang i-share sa akin kasi kilala niya ako. Sobrang focus ako, sobrang stick to one ako. Kapag may pinasok kong business, gusto ko magkaroon ako ng magandang results. Pero nung pinakita niya sa akin, tinignan ko, hindi siya naging komplikado. Mas makakatulong pa ako kung ano yung business na meron ako. Okay? Mas makakatulong pa ako sa company na hawak ko dahil mas maipapakilala ko yung produkto. Okay? Kaya tayong mga merchants, or kasi isa na rin ako sa merchants, or ikaw nanonood ka, meron kang negosyo, kung tindahan ng bigas yan, sabi mo nga, kahit hindi mo ipasok yan sa PHB, kikita ka. Pero ang advantage kasi niyan, pwede mag-multiply by 10, 100, yung clients mo. Kung dati 1,000, pwede maging 100. Pwede maging 10,000, pwede maging 80,000. Kasi as of now, ang members ng PHB is nasa 80,000 na. Single account lang yun Bawal kasi dito yung mga multiple accounts. Kaya pinagbawal dito yan kasi kailangan mo matulungan yung mga tao na pinapasok mo sa PHB. Kasi pag multiple accounts, mas pina-priority mo yung mga account mo, 'di ba? Imbis na matulungan mo yung mga taong pinapasok mo dito. Okay? So doon pa lang nagustuhan ko talaga siya. Okay. So kung merchant ka, ang advantage mo from dati 1,000 customers ka lang, pwedeng mag-multiply ng 10. Kasi po, kapag ipinasok mo yan dito sa PHB, ang tatangkilik po ng tinda mo na bigas is member din ng PHB. And yung 80,000 na members ng PHB na yun, siya rin ang magpo-promote ng tindahan mo ng bigas. Okay? Hindi ko naman kailangan ipasok dyan ang tindahan ng bigas ko kasi meron akong Facebook na pinopromote ko din yung tindahan ng bigas ko. Okay, may point din po kayo dyan. Pinopromote nyo yung tindahan ng bigas mo sa Facebook. Pero iba kasi yung ikaw lang yung nagpo-promote. Diba? Kumpara sa 80,000 members ang magpo-promote. And iba din yung 80,000 members ang magpapatronize. Iba yung pinupuntahan ka sa pinapatronize. Kasi ang pinupuntahan, bibili lang sila kung kailan kailangan nila. Pero ang patronizing na sinasabi, kahit hindi kailangan, bibili at bibili sa iyo ng bigas. Bakit? Okay. Bakit bibili ng paulit-ulit na bigas kahit hindi naman talaga kailangan ng mga members? Okay? Kasi po dito sa PHB, lahat ng members, once na tinangkilik ang produkto ng mga affiliates, partners, or mga merchants namin, nag-earn po kami ng points. Lahat ho ng binibili namin dito, may points. Okay? Ngayon, pag tinangkilik pa namin yung mga tindahan, yung mga physical store na yan, establishment, tindahan ng bigas, palengke, bakery, travel agency, di ba? Bibili kami ng sasakyan, bibili kami ng bahay. Lahat ng inaisa-isip mo, lahat po yan may points. Doon po sa binibili namin na yan, na may points, 10% po lagi niyan is token. Yung token po, rebates po yan. Considered as pera din siya, cash din, yun nga lang digital. Hindi namin siya nawi-withdraw. 'Di ba? So, yung token na yun, so every time na gumagastos kami, lahat dumadaan sa PHB, may bumabalik sa aming rebates, ang tawag token. Bukod pa yung points. Okay? Yung token po namin,
lumalaki ng lumalaki kasi gastos kami ng gastos sa lahat ng establishment. Kasi sabi 'di ba, ang income humihinto, pero ang gastos hindi yan hihinto. Tama? Okay. Ibig sabihin, kung patuloy kaming gumagastos ng mga members sa lahat ng partners namin, ng merchants, patuloy kami o habang buhay kami magkakaroon ng token. Okay. Ang token po, kung hindi namin gagastusin yung pera na yun na digital, walang value. Okay? Ang token, magkakaroon lang siya ng value once na ginastos namin siya. Nag-online shopping kami sa PHB and namili ulit kami sa mga merchants establishment. Bumili ulit ako ng bigas. So, pag-usapan natin yung bigas. Kapag binili ko yung token ko ng bigas ulit, automatic shareholder na po ako ng PHB. Okay? Once na nagkaroon ako ng 1 share sa PHB as of today, magpo 4,000 pesos na yung value of 1 share. Yung share na yan is meron kaming profit sharing dito. Ang profit sharing pataas ng pataas. Actually, bago magkaroon ng pandemic, wala pang 2 million. Ngayon, nasa 3 million na ang profit sharing. Ngayon, yung profit sharing na yan, i-divide yan kung ilang shares na meron sa PHB. Okay? Kung ikaw, nagkaroon ka ng 1 share dahil ginastos mo yung token mo, pagpalagay na natin 4,000 pesos as of today, as of ganitong oras, 6:31 ng hapon, pumalo ng 4,000 pesos. Kung may 1 share, automatic, meron kang 4,000 pesos. Ngayon yung share mo na yon, hindi ka nag-invest, hindi ka naglabas ng pera para maging investor or maging shareholder. Naging investor, naging shareholder ka sa PHB galing lang sa ginastos mo na token. Na yung token na yun nanggaling sa rebates mo dahil nung gumastos ka na pinadaan mo dito sa PHB. Okay? Ibig sabihin, yung share ko, may 1 share na ako, pwede palang maging 2 shares, maging 3, maging 4, maging 5, maging 10. Naggamit lang paulit-ulit yung token ko. So, ibig sabihin din po pala, kung ikaw yung tindahan ng bigas na pangunahing kailangan naming ng tao, at sa lugar namin, ikaw lang yung may tindahan ng bigas na business partner namin. Kung meron ng 1,000 or 10,000 members sa community sa lugar mo, yung 10,000 members na yun, lahat yun sa'yo bibili. Hindi sila bibili sa iba na hindi naman namin affiliate partner. Okay? Yung 10,000 members ng PHB, lahat yun sa'yo bibili. At wala silang ibang paggagamitan ng token nila kundi paulit-ulit ibili ng bigas. Kahit hindi nila kailangan yung bigas. Kahit marami pa silang stocks ng bigas. Para lang magastos yung token, para pumasok sa pagtaas ng value of share, kailangan gastos yung token. Kaya kahit ayaw na bumili ng bigas ng araw na yon, bibili at bibili sila ng bigas. So nakuha nyo yung diferensya ng pinupuntahan ka lang ng tao pag kailangan lang nila or yung pinapatronize. Kasi pag pinapatronize, talagang tatangkilikin ka. And meron kaming reason para tangkilikin yung produkto mo. Kasi nga, gusto namin magkaroon ng multiple shares dito sa PHB gamit lang yung token namin. Okay? Sa isang barangay, meron tindahan ng bigas, may palengke, may grocery. Ano pa yung isang advantage mo? Kung may grocery, 2 kayong may grocery sa isang barangay. Yung isa, ang katwiran, kahit hindi nyo ako ipasok dyan sa PHB, kikita yung business ko. Ang dami kong kliyente, nakikita nyo, diba? Ang dami-daming kliyente. Yung isa, very open-minded, negosyante. Pares naman silang negosyante, pero nagtataka ako, pares negosyante, pero napaka-close-minded nung isa. Sa tingin ko kasi pag negosyante ka, at may mga produkto ka, dapat open ka sa mga ganitong opportunity na pwede kang dagsain ng tao. Pero may mga nakausap na din kasi ako na kahit hindi nila ipasok sa PHB, papasukin sila ng tao. Ayaw nila munang pakinggan kung ano yung advantage ng pagiging merchant dito sa PHB. Okay?
Ngayon, dati, yung katabi niya na yun, na ayaw pumasok, meron siyang, sabihin natin, 1,000 na kliyente, regular clients, na pumapasok doon sa kanya. Yung katabi niya, very open-minded, di ba? Kasi kung ano-anong iniisip niyang papromo para lang pasukin siya ng mga tao eh. Di ba? Para tumaas yung sales niya, para wag bumagsak yung business niya. Kung anong-anong offer niya na promo para lang bilhan siya. Kasi mas malakas yung katabi niya. Yung katabi niya kasi 1,000 na kliyente araw-araw. Siya 200, 300. Kaya kung ano-anong promo ang iniisip nila. Okay. Ang diferensya ng super negative at saka ng positive na parehas negosyante. Halimbawa, kinausap ko yung dalawang yon. Kinausap ko. Yung isa, super negative. Kahit daw hindi niya ipasok sa PHB, kikita yung business niya, yung grocery niya. Yung isa, ipinasok ko, pumasok, open-minded, sobrang open-minded nung isa. Okay. Ngayon, nag-build ako ng community sa barangay na yon. Naka-build ako ng, kunyari, ang populasyon is 1,100. 1,100 yung populasyon doon sa barangay na yun. Yung tindahan na yun, sabihin natin 2,000 pala, 2,100. Ganyan, 2,000. Yung isa talagang dinudumog siya. Pero negative tsaka positive. Ngayon, yung positive na yun, nag-try. Sige, try natin. Kasi ang dami-dami kong iniisip na papromo kung ano-ano na nga lang eh. Para lang pasukin ako ng mga kliyente. Okay. Nag-build ako na nagpa-join dun sa merchants na yun. Nag-build ako ng community sa isang lugar na yun. Ay, grabe. Sobrang positive. Kasi imaginein mo, kikita ka sa gastos mo. Matagal ka na bumibili ng bigas, nagpapagas, bumibili ng gasol, nagpapagas sa Shell, kumakain sa mga restaurants, nag-grocery, namamalengke. Ang tanong, may bumabalik ba na income? Di ba walang bumabalik na income? Habang buhay kang gumagastos since nang nagkaisip tayo, 'di ba? Kahit nga wala pa tayong isip, inuutusan na tayo bumili sa tindahan eh. Pero ang tanong, may bumabalik ba na income? 'Di ba wala? Ibig sabihin, ito yung sinasabi ko na matagal ka nang gumagastos pero walang bumabalik na income. Pero yung income, katulad sa nangyari ngayon ng pandemic, huminto yung income dahil nawala ng trabaho halos lahat ng tao. Yung mga negosyo nagsara, so walang income. Pero continuous tayong kumakain, gumagastos. Okay? Ngayon, nang nagbuo ako ng members ng community sa barangay na yon, nagka-interest. Nangailangan nag-grocery ngayon. Alam mo ba, yung binuo kong community na yon, kung 1,000 members ang pumasok sa PHB, sa strong community namin, lahat yon dun bibili sa nag-positive na merchants. Hindi sila bibili dun sa super negative na merchants. So, anong nangyari sa'yo? Naubusan ka ng kliyente. Kahit more than 3 decades pa yung kliyente mo na yan, aalis at aalisan ka niyan kasi wala silang pakinabang sa'yo. Nararanasan niyo ba yung pag walang pakinabang sa'yo yung tao, hindi ka na nila papansinin, hindi ka nila ipa-priority kasi wala na silang pakinabang sa'yo, di ba? Pero ang tao, kung saan sila nakikinabang, kadalasan, dun sila pumupunta. So, ibig sabihin, kung yung community members na yon is merong silang mapapakinabang dun sa pagbili nila ng grocery sa merchant time, lahat sila dun bibili. So nakita nyo po, kung ikaw negosyante, nanonood ka ngayon, nakita mo yung advantage saka disadvantages. Kasi bakit kami bibili sa'yo? Kahit alam naman namin negative ka, kahit nga ang sama-sama ng ugali mo, nung wala pa kaming benefits, bumibili kami sa'yo kasi kailangan namin bumili. Pero bakit nung nakilala namin yung PHB, bakit doon na kami bumili? Bakit hindi na kami bumili sa'yo? Doon na kami bumili sa affiliate partner namin, doon sa business partner namin. Kasi nga, wala kaming pakinabang sa'yo. Hindi kami mag-earn ng points. Habang buhay na lang kaming gagastos dyan. Habang buhay na lang labas yung pera namin, wala nang bumabalik na income. Pero dahil nag-change na kami, change brand, dahil nag-switch na kami dito, kung saan kami makikinabang, lahat kami na members, pag dito kami bumili, kumikita kami, nagkakaroon kami ng token, and yung token namin, paulit-ulit namin ginagastos, nagmumultiply yung shares namin.
na hindi kami nag-i-invest. So kung ikaw yung merchant na yon na may grocery, anong nangyari sa business mo na before, kung ano-anong naiisip mo, napapromo, napakulo para lang pasukin ka ng mga customers, ano nangyari ngayon sa business mo? Nagkaroon ka ng regular clients and patuloy pinopromote yung business mo ng 80,000 members ng PHB as of now. Ano pa, lalong tumaas yung sales mo. Kasi pwede kong gawin kung ako as member, negosyante ka, may produkto kang maganda, ipinasok mo dito sa PHB. Pwedeng yung produkto mo, ang i-promote ko ng i-promote para bilhin ng mga tao, para maging member sila ng PHB. So anong naging advantage sa'yo? Mas kumita pa yung negosyo mo, mas kumita pa yung business mo. Kasi yan yung pinromote ko ng i-promote. Tulad ng products ko ng Longreach, siyang pinopromote ko. Para lalong kumita din yung business ko. Diba? Mas makilala pa yung produkto ko. So nakakatulong din ako sa company. And, kumbaga, diba? Yung mga taong bumibili ng Longreach sa akin dati, taga-bili lang. Ngayon, bumibili lang sila na wala naman silang benefits. Ngayon may benepisyo na sila. Pwede na silang maging member ng PHB sa pagbili na ng Longreach products ko. Okay? So nakikita niyo po, kung negosyante ka, nanonood ka, huwag mong katwiranin sa akin na pinapasok ka ng negosyo sa panahon ngayon. Kailangan mo ng affiliates. Kailangan mo ng PHB. Kailangan mo na magpapatronize sa'yo. Yun ang kailangan mo ngayon. Bakit? Babagsak yung negosyo mo. Lalo na hindi mo pinasok sa online. Pansinin niyo po, nitong pandemic, halos lahat ng mga business, traditional, hindi nag-innovate. Nangyari, nag-evaporate. Halos maraming nagsarang company. Dito na lang sa Italia, daming magsasarang company. Kasi imagine mo, hindi nila tinake advantage yung pandemic na ang mga tao na sa bahay, na pwede pa rin nilang dalhan ng produkto o pagkain kahit nasa bahay yung mga tao through online or deliveries. Diba? Ibig sabihin, ganito na nga yung sitwasyon, sumabay ka pa sa sitwasyon. Sabi nga, ang problema, dumadaan lang yan. Pero pag nagpa-apekto ka, pag dumaan yan, maiiwan ka, maiiwan kang luhaan. Yun ang mangyayari sa'yo. Kung negosyante ka, dapat open-minded ka. Dapat open ka sa mga opportunity. Huwag mong tanggihan yung ino-offer namin sa'yo. Kasi una-una, mas malaki kikitain mo. Kung merchant ka, negosyante ka, mas malaki actually yung kikitain mo. Sa totoo lang. Bakit? Eto pa, kung bakit mas malaki yung kikitain mo. Bukod sa nagkaroon ka ng regular clients, nagmultiply yung, tumaas yung sales mo, dumami yung kliyente mo, pinupromote ng 80,000 members yung business mo. Doon pa lang, advantage mo na yon. Malaking advantage mo na yon. So, ano pa yung pangalawang advantage? Pag pumasok ka as merchant, considered as member and consumer ka din. Kung tinda mo bigas o grocery, hindi ka ba mangailangan ng hindi ka ba magpapagas sa Shell kung may sasakyan ka? Hindi ka ba maglo-load sa sarili mo ng cellphone sa cellphone mo? Hindi mo ba gagawin 'yon? Hindi ka ba mamalengke? Hindi ka ba bibili ng magpapagas ng gasol, bibili ng gasol? Hindi ka ba magta-travel? Hindi ka ba bibili ng sasakyan? Hindi ka ba bibili ng bahay? Hindi ka ba magpapagawa ng bahay na bibili ng mga materyales sa mga hardware? Di ba gagawin mo lahat 'yan? So ibig sabihin, kung pumasok as merchant, bukod sa kumikita yung business mo, may isa ka pang advantage. Consider as consumer ka, every time na bumibili ka rin sa lahat ng affiliate partners namin, nag-earn ka rin ng BB and points and nagkakaroon ka rin ng token. So, ibig sabihin, kahit merchant ka, magiging shareholder ka rin ng PHB kasi nagkakaroon ka ng token na ginagastos mo ng paulit-ulit. Okay, advantage mo pa yun. Kung tutuusin, kayong mga merchants, tayong mga merchants, doble-doble ang advantage kumpara sa mga first. Okay? Kumpara sa mga taga-bili lang. Kasi before, alam niyo po, kung negosyante ka, huwag kang maging selfish.
bigyan mo naman ng konting kakarampot nakita mo yung mga consumers, ipasok mo yan sa PHB. Konti lang yung ibibigay mo sa mga consumers, sa PHB community. Konti lang, kakarampot lang yan ang kita mo. Before, ikaw lang lagi ang kumikita. Kaming mga consumers, hindi kami kumikita sa kada bili namin sa'yo. Ngayon, pag pinasok mo siya dito, ang dami mong matutulungan. Ang dami-dami mong matutulungan, promise. Okay? So, isa yun sa isang advantage. Okay? Ano pa yung isang advantage mo? Considered as consumer ka, kumikita ka sa mga binibili mo, nagkakaroon ka ng points, nagkakaroon ka ng token paulit-ulit. Diba? Bukod sa kumikita yung business mo, ano pa? I'm sure may mga kakilala ka rin na gumagastos. Okay? Kung may mga kakilala ka rin gumagastos or sa pamilya mo pa lang maraming gumagastos, i-refer mo sila sa PHB para matulungan mo din silang kumita rin sa expenses nila. Para hindi habang buhay gumagastos sila. Para kahit papaano may bumabalik na income sa kada gastos nila. Tama? Okay. Lahat ng kakilala mo, i-refer mo sila sa PHB para maging affiliate partner din. Alam mo kung anong good news sa'yo? Merchant, nanonood ka, merchant ka? Ito pa, isang advantage mo. Lahat ng bibilhin ng mga na-refer mo sa PHB, lahat yan may points. Lahat ng bibilhin nila sa online, ang dami-daming produkto namin sa online, halos lahat ng mga produkto magaganda ngayon nasa PHB na makikita mo sa online namin, sa website namin. Free sign up dito, pwede ka magkaroon ng free account, wala kang babayaran. Pwede ka nang makapag-start once na nakapag-sign up ka. Kung gusto mo mahili ka.